Masaya po ba ang lahat? Sana po ba tayo makinig sa salita ng ating Panginoon? Ayan. So bago po tayo tumako sa kabuuang mensahe ng ating pastor, tayo muna po ay makinig sa mahikiling briefing. So ang ating pong briefing ngayon ay pinamagatang power of gratitude. So ano nga ba yung gratitude? Being grateful, maging mapagpasalamat. Magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat. So sabi dito, meron daw kapangyarihan sa pagpapasalamat. So mag-focus po tayo sa 1 Thessalonica 5:16-18. So magalak kayong palagi, manalangin kayong walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So ngayong 2025, itong buong taon ng 2025, marami tayong naging hamon sa buhay na related sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating kalusugan. So paano nga ba natin mapapanatili yung kapayapaan at kagalakan sa kabila ng lahat? So going back dun sa verse na nabanggit nga, tayo daw ay maging magalak. So sa kabila ng lahat ng problema na ating nararanasan, tayo ay maging magalak. Second, tayo daw ay manalangin kapag tayo ay nagkakaroon ng problema or ng kaligayahan. At tayo ay maging mapagpasalamat. So, meron dinidevelop sa atin si Lord na character ng gratitude. Gratitude, being grateful, being thankful, magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat. So, isang susi daw yun sa katagumpayan ng buhay is magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat sa Diyos sa kabila ng lahat ng nararanasan natin. If we learn to develop yung being thankful, we can have a positive life. Hindi yung puro ka na ng negatibo, puro ka na ng reklamo, may pagkain ka na, naghahanap ka pa ng iba. Binigyan ka na ng pera mo ng nanay mo ng 100, gusto mo pa 200. Puro negative, puro meron ka ng magandang bahay, maayos na buhay, gusto naghahangad ka pa ng mas doon. Let's learn to be thankful. Kung ano man tayo sa sitwasyon natin ngayon, let's be thankful kasi dito tayo nilagay ni Lord. Yan, let's be thankful sa ating trabaho. Dati pinagpipray mo lang na makapasok ka sa trabaho. Ngayon nagre-reklamo ka na kapag ating obra. Minsan mo lang, nakakalimutan mo na once before, minsan pinagdasal mo na ito eh. Pinagdasal mo na Lord, yung ating obra ngayon. Hindi magreklamo ng ating obra mo. Marinig mo yung mga coworkers mo, ay kapag natuturo, kapag naman kayong obra ko, totoo nakakapagod, pero huwag natin kalimutan ako, I'm thankful kasi Lord, ito po yung bread and butter namin. Ito po yung income ng pamilya namin. Thank you, Lord. Na-appreciate mo yung trabaho, binigay ng Panginoon sa'yo. Yan. Dati gusto mo lang magka-baby. Ay, kakit na na ako. Ngayon, kapatid mo na yung anak mo. Di ba? Minsan, kaaway na natin yung mga anak natin. Let's be thankful. Wish mo yan eh, na dati binibigyan ka ni Lord ng anak. Ang daming mga nanay, ang daming mga babae na gusto mga anak, pero hindi binabayaan na magkaroon ng anak ng ating Panginoon. And let's be thankful sa ating mga anak natin. Kaya tayo naging magulang para maging guide nila. Nandito tayo, kasama natin si Lord na mag-guide sa mga bata ito. Sa asawa. So, sa asawa, minsan dati pinapangarap ka lang ng asawa mo. Ngayon, kapatid mo na yung asawa mo, minsan hindi kayo nagkakaintindihan. So, sa bawat pasasalamat sa konting appreciation na ginagawa ng asawa mo, pinagluto ka niya, pinaglaba ka niya, tinulungan ka niya sa gawaing bahay, binigyan ka niya ng sweldo niya, thank you. Ano naman yung sabihan mo lang na, ay, thank you. Di ba, parang ma-reliever yun na, ay, kasi ko, appreciate na ako ng asawa ko. So, yun, sa bawat salamat, ay lumalangin daw yung pagmamahalan at mas nagiging magaan yung buhay natin. Di ba yung asawa natin, sila yung nagiging katuwang natin sa buhay. So, same as well sa ating mga anak. Maraming mga bata na walang magulang. Kaya be thankful kahit na makatakla rin kayo na tinago, mapapagaling na tayo sa ating mga magulang. Be thankful pa rin kasi meron tayong magulang na nakakapag-provide ng ating mga pangangailangan. So, kaya let's be thankful kasi hindi lahat ng mga bata ay nagkakaroon ng maayos na buhay kasi wala silang magulang. Yan. So, let's also be thankful sa oxygen na binibreathe natin. Minsan, nakakalimutan na natin, pag-ising natin na magpasalamat sa Panginoon. Lahat, may mga hindi nagigising na wala ng oxygen. Yan. Thankful for
day. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo sa amin sa pagbabiyahe. Thank you, Lord, for our food on our tables. Let's be constant sa pagiging mapagpasalamat natin, sa pagiging grateful natin sa lahat ng tinatamasa natin sa buhay. Lord, salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Others may be not positive, nagiging negative sila, nagiging ungrateful sila sa buhay nila. Yung iba, nasa kanila ng lahat, pero ungrateful sila kasi negative sila. Pero tayo na minsan kahit ano lang yung nasa harap mo, kung positive ka, kung thankful ka, meron kang masayang life. Nagkakaroon ka ng positivity sa buhay mo. Yan. So, how can we praise thou si Lord in a painful place? Sa pagkakataon na nandun ka sa kasukdulan, nandun ka sa kasakitan, paano pa natin mapapagpasalamat kay Lord? Kaya ba natin daw na magpa-thank you behind the pain na nararanasan natin? So, sa Lucas 17:11-19, ito po yung kwento ng 10 may lepers. Yung may mga kwento ng 10 may mga leprosy. So, sa 10 tao na may ketong na niligtas ni Jesus, isa lang daw po yung bumalik at nagpasalamat kay Jesus sa pagpapagaling sa kanya. Sabi ni Jesus dun sa napagaling niya, magalakad, pananampalataya mo ay nakaligtas sa'yo. Imagine, out of those 10, isa lang yung nagpa-thank you kay Jesus. It means, ina-acknowledge niya na kung di dahil kay Jesus Christ, hindi siya bumalik. Kaya, let's be the one na maging katulad tayo ng isang leper na bumalik kay Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Let's be thankful sa lahat ng gawa ng Panginoon sa atin. So, ang tunay na pasasalamat ay nagpapakita ng pananampalataya at nagdadala ng kabutihan sa ating buhay. We give thanks to the Lord because He is good. We give thanks to the Lord because He is God. Hindi natin alam kung may iluluto pa ba tayo bukas, kung may babaunin pa ba yung mga anak natin bukas, pero still, thank you, Lord. Hindi natin alam kung makakabibili ba natin yung baboy para sa Christmas party, pero thank you, Lord. Yan, kaya we thank Lord for our family, sa ating church. Let's always thank the Lord sa ating church na binigyan tayo ng church, na may mga pastor tayo na nag-lead sa atin. Lord, thank you for the food na binibigay mo sa amin. Lord, we thank you for the roof. Lahat kami, mayroong bahay na masisunungan. Lord, we thank you for our work na patuloy na nagbibigay ng income sa amin at patuloy kami makapagbigay sa iyo bahay pa ng bahan. Lord, thank you po. Thank you po sa bawat brothers and sisters sa aming mga pastors. Let us learn to be grateful. So, tandaan po natin, kailangan natin maging ayon sa 1 Thessalonica, tayo ay maging magalak, tayo ay palaging manalangin, at tayo ay maging mapagpasalamat. Kaya, sa Diyos po natin.